Okay, to continue with the procedures, letter B, the learners, ito yung mga trabaho ng learners. They are expected to be proactive. Dapat they are visionaries na ma-update ang kanilang teacher sa kanilang situation, sa kanilang progress, at sa kanilang challenges na nai-encounter. So, meron tayong non-mandatory self-monitoring tool. So, pag sinabing non-mandatory, pwede siyang sagutan pero hindi naman talaga siya minandate or hindi naman talaga siya kailangan. Pero, they can accomplish it independently. So, kahit walang kanilang mga magulang, ay pwede nila itong masagutan if necessary. It is not required to accomplish the self-monitoring tool. So, hindi siya requirement na kailangang matapos na yung self-monitoring tool. But, yung gamit ng self-monitoring tool nito ay highly recommended para maalam ng mga guro ang mga progress specifically in academic of the learner. So, nandiyan na yan sa mga learners kung sasagutan nila yung self-monitoring tool or hindi. Okay, ang tanging aim talaga ng DepEd ay makapaggawa ng independent na learners. Ibig sabihin ng independent learners, yung mga bata na sila-sila na lang yung nag-aaral. Ito yung gustong ma-produce ng Department of Education. Pero, ngayong taon, sa pag-implement natin ng distance learning modalities, ang parents at ang guardian ang may pinaka-crucial role sa lahat kasi they will be able to guide their children in adapting to the changes of the distance learning process. So, ang primary role ngayon ng mga parents ay mag-guide sa kanilang mga estudyante kung paano ba nila makakamit ang pagiging independent learner. So, kailangan ng mga parents ngayon na makipagtulungan sa Department of Education para makontinue ang learning ng mga bata towards getting or towards making them become independent learners. Thus, only when necessary, parents and guardians are requested to assist in the assessment process by, so ito na ang kailangan ng mga bata, ng mga parents na necessary nilang, kung necessary lang na gagawin. Communicating with the teacher to give updates on their child's situation, progress, and challenges encountered. So lahat talaga ng mapapansin nila sa pag-learn ng kanilang mga anak, kailangan nilang i-communicate ito kay teacher. And they will be guiding their children. Again, they will be guiding their children accomplishing the assessment task and monitoring tools designed by their teacher. So ito ang dalawang pinaka-crucial na role ng parents ngayon. Ang una ay makikipag-communicate sila sa teacher at ang pangalawa, they will be guiding their children in accomplishing the assessment task at yung mga monitoring tools na dinedesign ni teacher. Now, how to plan the assessment? The teachers need to be creative. So, dapat si teacher ay creative and flexible sa pag-assess ng kaniyang mga bata. Hindi lang yung isang way lang ng assessment ang gagamitin ni teacher. Dapat maging creative ito para mas ganado yung mga bata na sumagot. At flexible naman ito sa depending on the learning styles of the kids. Or while still adhering to the principles of quality assessment practice. So, kahit creative at kahit flexible, dapat i-instill pa rin sa mind ni teacher na ang kanyang gagawing assessment ay with quality. So, with safety, health, and well-being foremost in mind, so dapat din i-consider ni teacher ang safety ng mga bata, ang health ng mga bata, at well-being. So, assessment decisions must be made in the best interest of all learners. So, pag gagawa ng assessment si teacher ngayon, dapat ay ito ay para sa interest ng mga learners. Ensuring that all assessment activities are, ito na, A, aligned with the most essential learning competencies. So, yung gagawin na assessment ni teacher, dapat ay makikita talaga sa most essential learning competency. Wala siyang ibang gagawing assessment na wala sa MELCs natin. Next, are reliable, valid, and transparent. So, dapat maganda talaga ang assessment na ginawa. Yung quality assured talaga. Are fair, inclusive, and equitable. So, pag sinabing ganito, dapat ito ay fair sa lahat. So, pwede makasagot si ganon, pwede makasagot si student B, pwede masagutan ito ni student C, depending on kung ano yung learning style at learning ability ng mga bata. Are practical and manageable for both learners and teachers. So dapat huwag kang gumamit ng assessment na hindi naman makukuha ng bata. So pag sinabing huwag kang gumamit ng assessment hindi makukuha ng bata. So within the level of the children dapat ang assessment na gagawin ni teacher. So
The teacher will also give learners a range of ways to demonstrate their learning. So, sa pamamagitan ng assessment na gagawin ni teacher, makikita niya kung ang range ng way, maraming ways na makapagbigay ka ng assessment sa bata at malalaman mo na may natutunan ang bata. And letter F, provide timely and accurate information as basis for feedback. So, pagkatapos mag-assessment ng bata ay dapat nagfe-feedback talaga si teacher by giving such informations to both the learners and also the parents. Now, in distance learning modalities, teachers shall design assessments bearing the assumption that learners will asynchronously take them and have open access to various sources. So pag sinabing asynchronously take them, isa-isa silang sumasagot. So hindi sila magkakasamang sumagot. So dapat si teacher magde-design ng assessment na yung mga bata ay makasagot lang ng siya lang, yung wala siyang kasama at pwedeng makahanap ng ibang access to various sources. So example, nagbigay ka ng assessment, pwedeng mahanap ito ng bata in the internet para alam niya paano sagutin yung assessment. So number 13, habang gumagawa ka ng assessment, dapat mag-decide ka kung ano yung method of assessment ang gagawin mo or gagamitin mo. So it is important to consider the following. Letter A, what is the purpose of the assessment? So bakit nga ba tayo nag-a-assess sa ating mga bata? So this is the very first question na dapat sagutin mo kung magde-decide ka of which type of assessment methods ang gagawin mo. Next, what will be assessed? Ano ba yung i-assess ko? Ano ba yung nandito sa MELCS na sinasabi na I need to assess? So yun. Next, which method would best allow learners to demonstrate what they have learned, considering their learning modality? Letter D, which method would make it easy to gather evidence of learners' progress over time? So, huwag kang gumawa ng assessment na medyo delicate. So, gumawa ka lang ng simple assessment para lang makuha mo talaga, ma-assess mo talaga kung may natutunan ba yung bata. Will the assessment be completed individually or group? So you should think of that. If you design your assessment, dapat alam mo kaya ba ito individually, by pair, or by group. So yan, isa yan sa dapat nating tandaan, teachers. Baka gawa lang tayo ng gawa ng assessment pero hindi natin alam kung ano ba tong klaseng assessment na to. Letter F, will the assessment be taken at the same time or submitted within a specific period? So alam mo dapat ang time frame. So itong assessment na ito medyo magko-cost ito ng maraming time sa mga bata. So dapat alam mo 'yan. Letter G, how will class size affect the way the assessment will be conducted? So, paano ba makakaapekto ang rami ng estudyante sa assessment na gagawin natin? And letter H, how can technology help? So, ito yung pinaka-basic ngayon, pinaka-importante ngayon kasi wala silang ibang mapagtanungan. So, yung mga bata natin ay gumagamit mostly ng technology para masagot yung assessment. So ikaw teacher ngayon, dapat alam mo din kung anong method ang gagawin mo, kung paano makatulong si technology sa pagsagot ng mga bata sa kanilang assessment. Still on the planning of assessment para malaman natin sa pagtuturo at para ma-promote natin ang growth mastery ng mga bata, ng mga estudyante natin. So, ang ating formative assessment strategies ay dapat una, establish clear learning targets and success criteria. So, dapat ma-establish talaga natin ano ba yung target na learning ng ating assessment na ito. So, pag nakuha ito ng bata, so ano yung target dito? So, letter B, elicit useful evidence of learners. So, magagamit natin ito as evidence ng learning ng bata. Letter C, provide timely and effective feedback. So, ito nga, pagkatapos ng assessment, dapat alam diretso ng bata or ng magulang kung ano ang kanyang nagawa sa assessment na yon or ano yung kanyang score, ano yung kanyang level of mastery. Letter D, engage learners in assessing and improving each other's work. So, dapat ang mga learners ay nagtutulungan din na ma-assess at ma-improve nila ang each other's works ng kanilang kasamahan or ano ba sa kanila. So, letter E, increase ownership of their own learning. So, ang Annex A ay nag-provide ng same sample of techniques of
for each formative assessment strategy. So, lahat ng mga teachers ay dapat inaasahan na mag-adapt ng mga technique na ito kung ano ba ang dapat at necessary para ma-explore ang ibang alternative na makita natin sa respective context na dapat nating ituro or i-assess sa ating mga kabataan. Okay, let us always remember that formative assessment is about getting better. So it should be specific, frequent, repetitive, and free from restrictions of grading. So ibig sabihin, ang formative assessment lang, ang purpose lang nito ay para mas mapabuti pa or para mas maintindihan pa ng bata ang ina-assess natin sa kanya. So dapat specific siya. So meron talagang particular point. Frequent. So, pwede ka mag-assess formative frequently. So, maraming formative assessment ang dapat gagawin mo. Repetitive, paulit-ulit para mag-gauge mo talaga kung talagang natutunan ng bata ito, and free from the restrictions of grading. So, ibig sabihin, itong assessment na ito ay para lang ma-diagnose mo kung natutunan ba ng bata yung gusto mong matutunan nila sa competency. It should target skill. So ito, ita-target talaga ng formative assessment mo yung skill na necessary sa pagkuha nila ng pagkatuto ng competency na mama-measure naman natin during summative assessment. So itong formative assessment at summative assessment ay magkaiba. So ito lang, dapat ina-assess mo ang formative, ina-assess mo gamit ang formative assessment para during sa summative assessment makuha ng bata. So paulit-ulit na gagawin mo ang formative assessment para pagdating ng summative assessment, matitiyak mo talaga na nakuha ng bata yung learning competency na tinarget mo. So pagkatapos nating mag-formative assessment sa ating mga bata and to evaluate student learning at particular points in each quarter, summative assessment shall continue. So, ibig sabihin, pagkatapos ng mga series of formative assessment, ito na ngayon, in every quarter, meron na itong summative assessment. So, ito yung mga quarterly examination. So, meron siyang dalawang form. Ang una, through written works at ang pangalawa, through performance tasks. So, again, uulitin ko, ang summative assessment ay merong dalawang form. Ang una, written works at ang pangalawa ay ang performance task. So, ano ba ang pagkakaiba ng written works at ng performance task? Ito na sa letter A. Written work shall be administered to assess essential knowledge and understanding sa pamamagitan ng quizzes and long or unit tests. So, ito yung tinatawag na written works. Pag nagpa-quiz ka sa assessment time mo, pag nagpa-long test ka, pag nagpa-unit test ka, ang tawag doon ay written works. Items should be distributed across the cognitive process dimension. So ito yung mga creating, yung knowledge level. So dapat ang mga questions mo, it should be HATS para ma-address mo talaga ang different hierarchy of learning para sa ating mga kabataan. So, on the other hand, ano naman itong performance task? Ang performance task ay nag-refer to assessment tasks that allow learners to show what they know and are able to do in diverse ways. So, pag sinabing performance task ay mag-show ang bata kung ano ba talaga ang kanyang natutunan at pwede niya itong gawin sa napakaraming paraan. Example, guguhit siya na marunong siyang mag-drawing. So, nag-performance task siya ng circulatory system. Iguguhit niya ngayon yung parts of the circulatory system. So, isa siyang pamamaraan ng performance task na na-show ng bata kung ano ang natutunan niya sa ibang paraan. They may create, ito na. Pwede silang mag-create, pwede silang mag-innovate products or do performance-based tasks, skills demonstration, group presentations, oral work, multimedia presentations, and research projects. So, it is important to note that written outputs may also be considered as performance tasks. Basta ginawa ng bata in innovative way. So, that is what we call performance tasks. Okay, paano tayo magde-design ng performance task ngayon? So, dapat na-design natin ito sa pagpamaraan ng pagbibigay ng oportunidad sa ating mga learners na dapat may apply nila yung mga specific na gusto natin matutunan nila in the real life situation. So,
meron tayong iba't ibang kailangang i-consider. Just like letter A, dapat ang task na ito is accompanied with clear direction and appropriate scoring tools. So dapat ito, sabihin mo sa kanila, ito yung gagawin nyo na performance, ito yung direction, at ito yung pag-score ko. So hindi ka dapat magbigay ng performance task kung kulang yung direction at paano mo isuscore. Kasi mahihirapan ang bata na gawin yung performance task na yon. Letter B. So, ang teachers ay dapat mag-collaborate, magde-design siya collaboratively and implement performance tasks that integrate two or more competencies across subject area. So, pag magpa-perform task ka, performance task ka sa mga kabataan, eh dapat dalawa or maraming competency ang nakuha mo para sa performance task ng mga batang iyon. Letter C. Learners must be given flexibility in the accomplishment of the performance task to consider time and resources available to them. So, dapat nagpa-performance task ka, hindi mo agad-agad ipapa-show sa bata kung ano yung gusto mong ipapa-perform sa kanila. Dapat flexible yung time mo. Kung naiisip mo as teacher na kailan kaya matatapos ng mga bata ko given na matatingnan mo yung available resources na nandun sa kanila. And letter D, teachers must exercise their professional judgment. So pag nag-submit na yung bata ng kanyang performance task, dapat ikaw teacher ay gamitin mo yung professional judgment mo in carrying out summative assessments. So dapat ma-provide mo rin sa kanila yung enough opportunities para sa mga learners natin or pwede mong ipa-redo, ipagawa mo ulit yung performance task na sinubmit ng bata para mas mabigyan pa siya ng opportunity na mas mapahusay pa niya yung kanyang ginawa. Tapos, para makuha ng bata na, ito pala talaga yung gusto ni teacher. Ito pala yung gusto ni teacher na matutunan ko. So, with that, kailangan talaga ng teachers na ma-feel din ng bata na love nila yung bata sa pamamagitan ng pagsabi na, okay, kailangan natin tong baguhin kasi parang hindi siya tumatama sa performance na gusto ko, na gusto ng learning competency na ito. So for number 18, teachers should set realistic expectations and use their professional judgment to find a good balance between what is effective and what is feasible to accomplish remotely. So dapat tingnan natin itong dalawang bagay. Effective ba ito? Feasible ba ito na ma-accomplish ng mga bata kahit remote kami? So kahit malayo sila sa akin, kaya ba nila itong gawin? So dapat alam ni teacher yan at gamitin niya yung professional judgment niya sa pamamagitan ng pag-judge kung kaya ba ng bata na gawin itong assessment na ito, epektibo ba ito or feasible ba ito sa kanila pag ipapagawa ko to sa kanila.